Good news na naman! Tinatayang mahigit sa 500 tonelada ng smuggled na isda mula sa China nasabat ng Bureau of Customs sa Manila International Container Terminal, habang ang NBI Director naman na si Jaime Santiago ay tagumpay na nakuha ang ebidensyang suhol na nagkakahalaga ng 1.5 milyon pesos mula umano sa isang foreign national na sinubukang suhulan ng NBI para sa pagpapakawala ng 17 Chinese nationals na naaresto dahil sa scam operations. Ano nga ba ang buong kwento sa balitang ito? Paano nga ba nahulog sa bitag ng NBI ang foreign national na nagtangkang suhulan ng NBI para sa pagpapakawala ng 17 Chinese nationals? At gaano katagal ang magiging proseso ng inspeksyon ng mga smuggled na isda mula sa China upang matiyak na ligtas itong kainin upang maipamahagi na ito sa mga nasalanta ng bagyo? Dahil kung magkakataon, bukod sa tone-toneladang bigas mula sa Taiwan, ay may masarap na pang-ulam na rin ng maraming Pilipinong nasalanta ng bagyo. Ayon sa Customs Commissioner na si Bienvenido Rubio, ay nauna nang inirekomenda ng Customs Intelligence and Investigation Service o CIIS ang pag-issue ng Pre-Lodgement Control Order para sa isang shipment ng frozen mackerel matapos nilang makakuha ng impormasyon na ang mga ito ay mali ang klasifikasyon sa pagdedeklara ng laman nito, kung saan ito ay kinabibilangan ng 21 container van ng smuggled mackerel at nagkakahalaga ng 8.5 milyon pesos ang bawat container, kung kaya't ang kabuuang halaga nito ay umaabot ng 178.5 milyon pesos. Ang mga nasabing containers ay dumating sa Manila International Container Port noong huling bahagi ng Setyembre at hindi pa umano ito nakiklaim ng consignee o ng tao o kumpanya na tumatanggap ng mga goods o kargamento mula sa nagpadala nito. Kaya't sa madaling salita ay iniimbestigahan pa kung sino sa Pilipinas ang katransaksyon ng nagpadala nito mula sa China. Kaya naman nangangahulugan din ito na kulang ito sa dokumento gaya ng Sanitary at Phytosanitary Import Clearance o SPSIC. Kaya't kinakailangan muna itong sumailalim sa pagsusuri upang matiyak kung ligtas na kainin ang mga nasabat na mga isda. Ang pagkuha ng Sanitary at Phytosanitary Import Clearance ay kadalasang inaabot ng ilang araw hanggang ilang linggo upang matiyak na malinis ang nasabing produkto. Gayunpaman ay maaari din namang mas madaliin ang pagproseso nito, lalo na sa pakikipagtulungan ng bawat ahensya ng gobyerno upang matiyak na ligtas ang nasabing produkto at nang maipamahagi na ito sa mga nasalanta ng bagyo. Kaya't maaaring sa ilang araw lang o linggo ay lumabas na ang resulta ng isinasagawa ng gobyerno upang matiyak na maaari na itong ipamahagi sa mga tao. Gayunpaman hanggang sa mga oras na ito, kung hindi ako nagkakamali, ay wala pang update ang gobyerno para sa resulta kung ligtas na nga bang ipamahagi ang mga isda. At syempre para mapansin ng gobyerno na naghihintay tayo kung may pamamahagi nga ba ang mga isdang ito, ay huwag kalimutang i-share itong video at lagyan ng caption ng inyong mga katanungan para sa update ng inspeksyong ito. At sana ay magkomento rin ng ilang nasalanta ng bagyo kung nakatanggap na ba sila ng ayuda gaya ng nasabat na mackerel o bigas mula sa Taiwan, dahil ang mga ito ay para sa mga nasalanta ng bagyo. At kung lilipas pa ang ilang mga araw o linggo na walang nakatanggap ng bigas mula sa Taiwan, ay talaga naman nakakahiya ito para sa Taiwan. At kung hindi na rin may pamamahagi ang mga isda mula sa nasabat ng Bureau of Customs, ay sana makatanggap din tayo ng balita kung ano ang naging resulta sa isinagawa ng ilang ahensya ng gobyerno sa pangunguna ng Department of Agriculture at BIFAR patungkol dito. Dahil sa ganitong paraan lamang natin matitiyak na seryoso sila sa pagtulong sa mga tao. Samantala, ang pinakamagandang balita naman na ihahatid ko sa inyo ay ang kahangahangang ginawa ng NBI Director na si Jaime Santiago, kung saan ay sinubukan silang suhulan ng isang supervisor ng 17 Chinese nationals na naaresto dahil sa scam operations, kung saan ayon kay Santiago ay nag-alok ang supervisor ng 17 Chinese nationals ng halagang 300,000 pesos bawat isa na umaabot sa kabuuang 5.1 milyon pesos kapalit ng kalayaan ng mga ito. Ang 17 Chinese nationals ay naaresto
dahil sa pagpapatakbo ng mga scam hubs sa Parañaque. At ayon kay Santiago ay nagpaalam o manunoon ang supervisor ng mga ito na tatawag ng abogado, kaya't pinayagan itong tumawag ng NBI director. At nang lumabas umano ito, ang tinatawagan pala umano nito ay ang mas mataas na boss nila at nag-alok ito na marilis ang 17 Chinese nationals sa halagang 300,000 pesos bawat isa. Pero dahil hindi nagpasilaw sa pera ang NBI director, ay nagsagawa ito ng entrapment operation at nagkunwaring pumayag sila sa offer. At sa sumunod na eksena ay sinasabing nagdala ng 1.5 million pesos ang Chinese supervisor para sa unang batch ng mga palalayain na binubuo ng 5 individual. At ayon sa isang ahente ng NBI, sa panahon ng entrapment operation ay minonitor nila ang galaw ng Chinese supervisor at matapos matukoy ang sasakyan na gagamitin para sunduin ang mga naaresto ay pinayagan umano nilang pumasok sa premises ng NBI ang Chinese supervisor upang isagawa ang entrapment. Kaya naman dahil dito ay naaresto ang sinasabing supervisor at sinabi ni Santiago na ang lahat ng 18 banyaga kabilang ang supervisor ay agad na sumailalim sa imbestigasyon. At ayon pa kay Santiago ay nagkamali ng inalok ang mga Chinese nationals at hindi niya umano ito ipinagyayabang. Subalit ito na umano ang pangalawang pagkakataon na may sumubok sa kanila na magbigay ng suhol at agad niyang ipinahuli ang mga ito. Kaya naman isang matikas na pagsaludo sa ating NBI director na hindi nagpasilaw sa salapi ng mga Chino at sana ay makatanggap siya ng parangal kabilang ang kanyang mga tauhan sa tagumpay na ito. Dahil sa katapatan nila sa kanilang trabaho ay maaaring matakot ng manuhol pa ang mga Chinese nationals sa ating gobyerno at kung walang manunuhol ay walang matutukso dahil hindi naman lahat ng opisyal ay may matikas na paninindigan gaya ng kay NBI Director Jaime Santiago. At para naman sa tulong na bigas mula sa Taiwan at posibleng ayuda na nasabat ng Bureau of Customs mula sa China ay sana magkaroon tayo ng pagkakaisa upang ilabas ng gobyerno ang update kung naiaabot na ba talaga sa mga nasalanta ng bagyo ang mga ayudang ito. At kung iisipin ng ilan na ginagamit ko lang ang content na ito para i-share nyo itong video, ay maaari din namang mag-post na lang ng kanya-kanyang saloobin ng bawat Pilipino upang maipaabot sa ating gobyerno na ang bawat mamamayang Pilipino ay nagbabantay at nag-aabang sa update para sa ayudang nakalaan sa mga nasalanta ng bagyo.